Welcome back to a series so exhausting, even Diamond Jim subscribed. In today's video, mga kaunggoy, brand new updates sa FLM saga kay Francis Leo Marcos Norman Gusgusin saga. Additional updates para din sa Telegram, mga kaunggoy, tungkol sa ban. Hindi na daw ibaban ang Telegram sa Pilipinas and a bunch of more updates. Let's up those numbers! Alrighty mga kaunggoy, it is I, Manong Jaire, and welcome back to a brand new video. Mga kaunggoy, brand new video here in the legendary series, mga kaunggoy. Okay. Former senator and boxing icon Manny Pacquiao said on Friday that he is preparing to file multiple complaints against arrested vlogger Norman Mangusin, also known as Francis Leo Marcos. Interviewed on Super Radio DZBB, Pacquiao accused the vlogger of spreading false information and deceiving the public. Pacquiao did not yet disclose the specific charges he intends to file. GMA Integrated News is seeking comment from Mangusin's camp regarding Pacquiao's statements. Okay mga kaunggoy, alam naman natin, if you haven't watched the legendary series mga kaunggoy, alright? Alam nyo naman na recently nahuli si Norman Gusgusin, mga kaunggoy, no? Nahuli siya, alright? It's over. It's done. He's done, alright? It's finally over, mga kaunggoy, alright? Wala nang mangyayari. Wala nang mangyayari, mga kaunggoy. It's over for him. Game over. Nahuli na siya. And hanggang ngayon, hindi pa siya nabe-bail. Hindi ko alam kung bakit, no? I was expecting na ngayon, like recently na tapos na yung processing ng bail niya, mga kaunggoy. I was kind of expecting that shit, mga kaunggoy, no? So, kaso hindi pa nangyayari, mga kaunggoy, no? Hindi pa, like, what is going on? Like, hindi pa ba naasikaso ng legal team ni Gusgusin yan, yung bail? Or baka nag-iipon pa ng funds para sa bail, mga kaunggoy. I don't know what's happening behind closed doors, pero up until now, based on what I know, he's still in jail, mga kaunggoy. Yun yung pagkakaalam ko, mga kaunggoy, okay? So, yun nga. Ito. May sinabi si Pacquiao, ABS-CBN News, 5 hours ago. Handang kasuhan ang dating senador na si Manny Pacquiao ang vlogger na si Norman Mangusin dahil sa mga alegasyon laban sa dating boxing champion sa kanyang ina. Actually, meron pang claim, di ba, na may utang daw. Like, meron daw pinagsasabi si Norman Gusgusin na, si Pacquiao, meron niyang utang sa akin ng mga ilang nakalimutan ko basta $million daw na may utang si Pacquiao. $1 million ang utang sa amin yan. 30,200,000 US. Wow. 2018 yun. Nagke-claim siya na may utang ako sa kanya. Hindi ko pa rin siya nakikita, hindi ko pa siya nami-meet in person. Parang sabi niya, yung mama ko na mukhang bakulaw. Hindi ko alam kung ano yan. So, hindi maganda yan. Nasaktan ako nun. Yung pagsisira niya sa pangalan ko, masama, hindi maganda yung mga ganong tao. Dapat huwag tularan. Tama yung kulong na siya para manahimik na siya doon. Ayan nga, so ito yung sinasabi niya na may utang daw itong part to, yung sinabi ni Pacquiao na kine-claim daw ni Gusgusin na may utang daw si Pacquiao kay Gusgusin, mga kaunggoy. So, ayun, yun yung issue nila, mga kaunggoy. Pinag-aralan na ng abogado ni dating Senator Manny Pacquiao ang mga posibleng reklamong isampa laban sa vlogger na si Norman Mangusin. Ayon kay Pacquiao, pinaratangan umano niya ni Mangusin na may utang sa kanya. Bukod dito, sinabi ng dating senador na ininsulto at nilait din umano ng vlogger ang kanyang ina na ilang video na ito. Okay, so ayun nga, ang daming ang mga happenings, mga kaunggoy. Hanggang ngayon, trending pa rin si Mangusin. Kada scroll ko sa FB, nakikita ko pa rin yung lintik na pagmumukha niya. Like,
Akala ko tapos na yung issue na like, why is he still trending? Why is it that for some reason, etong si Mang Husin, trending pa rin siya until now at pinapasikat ng maraming tao. Bakit hanggang ngayon siya pa rin yung laman ng balita, mga kaunggoy? Umabot na rin sa nanay ko, nagtataka na rin yung mga parents ko. Bakit daw si Mang Husin ang lumalabas daw sa newsfeed, sa Twitter, at sa ABS-CBN News, mga kaunggoy? Nanood sila ng news at nakita pa rin siya doon. Like, why? Like, why is it? Like, alam ko na sikat siya, na marami daw siyang na-scam dati at ang dami pa niyang kaso at hindi ko na kayang isa-isahin, pero basta sobrang daming kaso and he has a lot of oopsies. Ang dami yan na-scam na tao, na OFW, estudyante, and kahit sinong tao pa, ang dami niyang, sobrang dami na niyang na perwisyo, mga kaunggoy, no? To the point na ayun nga, gusto nga ng mga tao na makita yung nga na justice is served kasi nga sobrang dami na niyang naloko, mga kaunggoy. Okay, so he's an asshole basically. He's a very very asshole, mga kaunggoy. Alright, that's basically it. Like, hindi po siya mabuting tao, mga kaunggoy. Ang dami niyang pinaggagawa na mapapakamot ka na lang ng ulo at mapapaisip ka na, is this guy for real? Is this a real human being? Yung mapapaganon ka talaga, mga kaunggoy. Kasi yawa no? Yawa talaga. Okay? So yun nga, trending pa rin siya hanggang ngayon. Pero even though trending si Mang Husin, wag natin kalimutan yung flood control or yung mga yung mga nangyayaring mga korupsyon sa paligid natin. Wag nating kalimutan yun, mga kaunggoy. Okay? Kahit na trending si Mang Husin, hindi natin pwedeng kalimutan yung mga what really matters, right? Yung korupsyon sa gobyerno, alright? Hindi natin pwedeng kalimutan yun, mga kaunggoy, no? And I'm not sure, pero I'm getting the feeling that there's some sort of conspiracy happening na pinapasikat nila si Mang Husin para ma-cover up yung mga bullshit na korupsyon na nangyayari sa gobyerno, mga kaunggoy. Alright? I'm not sure, no? I'm just speculating. It's just like a fun little just a little a fun little parang conspiracy theory, mga kaunggoy. Alright? In other news, ito naman kay Pacquiao din ito at Pacquiao versus Mayweather. Netflix unveiled the poster for the upcoming boxing rematch of Manny Pacquiao and Floyd Mayweather on September 19th. Sayang, hindi na lang sa birthday ko. Pero yeah, September 19, birth month ko pa rin naman, no? So, okay lang din, no? It's a cool little birthday present for me, alright? September 19, 2026 at the Sphere in Las Vegas, Nevada. The match will be live streamed globally on the Netflix. Ooh, Netflix. Two of the greatest icons in boxing history will meet again in the first ever professional boxing match at Sphere in Las Vegas, mga kaunggoy. Pacquiao versus Mayweather Part 2. Okay. Battle of the Aged. Okay, so ito lang. May edad na sila pareho. So, don't expect a very, alam niyo yung slugfest na talagang, grabe yung ginawa nila, grabe duguan, basagan ang mukha. Huwag kayong mag-expect ng masyadong ganun. Like, age na sila pareho. And I'm not gonna expect na mabilis sila or katulad ng prime nila, mga kaunggoy. Nakikita ko pa rin si Pacquiao, yung mga training videos niya recently. And he's still fast. Mabilis pa rin siya, mga kaunggoy. Malakas pa rin siya. Alright, like, if you were to compare Pacquiao to the average boxing person, sobrang lakas pa rin niya, mga kaunggoy. Alright? And we can never take that away from him. Pero, like, magaling at malakas pa rin si Pacquiao. Hindi naman siya kasing bilis at lakas tulad nung prime niya, mga kaunggoy, no? Like, natural lang yun, okay? So, Pacquiao, Mayweather. Hopefully, mahanapan ni Pacquiao ng paraan na makombat yung Philly shell ni Mayweather, no? Kasi nga grabe yung like recently ko lang alam ko dati
sinasabi ko na, oh, si Mayweather, ginagawa niya ito, ganito lang naman si Mayweather eh, duwag siya. When, ganito kasi yun, hindi natin ma-appreciate si Mayweather unless nag-aral or nag-training talaga tayo ng boxing. Kasi, nung nag-training ako ng boxing, ngayon ko lang na-realize na, like, impressive pala talaga si Mayweather, no? Like, kasi you will never realize this unless matry mo talaga na makipag-sparring at mag-training ng boxing, mga kaunggoy. Hindi nyo ma-appreciate si Mayweather, right? Kung casual viewer lang kayo ng boxing, hindi nyo ma-appreciate talaga si Mayweather. Gusto nyo yung bakbakan, ganito, ganyan, basagan ang mukha. Pero once you take up boxing lessons and you actually train martial arts or boxing or kung ano man martial arts dyan, ma-appreciate nyo yung galawan ni Mayweather, mga kaunggoy. Right? Like, share ko lang yon, no? And nirewatch ko yung Pacquiao versus Mayweather and grabe, may injury si Pacquiao nun, plus yung defensive capabilities ni Mayweather on another level talaga yung pagiging defensive boxer ni Mayweather, mga kaunggoy. And grabe, he's truly the master of Philly shell, mga kaunggoy. So sana mahanapan ng weakness ang Philly shell ni Mayweather. And I don't know, man. I'm not a boxing coach, pero I know a little bit about boxing, mga kaunggoy. So yun lang ang masasabi ko. Okay? In other news, sabi daw recently, February 25, sabi daw ng DZRH, DICT Secretary Henry Aguda, banning of Telegram in the Philippines. Oh no, kawawa naman yung mga binata dyan na dumadaan sa puberty, mga kaunggoy. Oh no, saan sila makakahanap ng avail? Paano sila makaka-avail? Paano sila makakahanap ng VCS para magalulo, no? Like, paano nila magagawa ng paraan yung puberty nila, mga kaunggoy? Oh no, wag dun ako nagsisave ng photos and vids. And we know all about that shit. If you know, mga kaunggoy. Alright? Lalo na yung mga nakikita natin sa mga FB group or sa mga ibang mga Facebook posts, no? Merong mga babae na magpo-post sila ng revealing pictures, tapos sasabihin nila, available for booking, ganun, VCS, mga kaunggoy. You know what I mean, right? You know. Kung alam, 1 pop, 2 pops, 3 pops, 4 pops, none, 2 pops, 2 pack, 3 pack. Oh! If you know, you know. Sa mga nakakagets dyan, ay nako, magalo-lo pa, mga kaunggoy. Dyan na nga lang ako nakikiupdate. Oh my God! Malinaw pa nga sa TG kapag nagsisend ng pics and vids kesa sa ibang apps, tas ibaban lang. Wala na po ba kayo ibang magagawa? Actually, tama yan, no? Malinaw talaga mag-send ng pictures and videos sa Telegram, no? Alam na alam. Lalo na pag nag-avail kayo. Tapos, alam mo, 500 pesos, 4 pictures and 3 videos ang isa-send sa'yo. Tapos sobrang linaw, oh. Sobrang linaw. Pati yung pores ng skin, mga sheesh! No more viral. Okay yan. Pero focus na lang muna tayo sa para maayos ang internet service dito sa Pinas. Laging nawawala at mabagal. Sa true. Kahit kanina, bago pa ako mag-record, sobrang bagal ng internet kanina. Paputol-putol, mga kaunggoy. Ayun, Philippine Star, pinost din to. Tapos, UNTV News and Rescue, ayun, is weighing a ban on was linked to illegal gambling porno. Sexual oh shit, okay, iba na yan. Okay, so, sheesh, mga kaunggoy, sheesh.
Sinasabi ko sa inyo mga kaunggoy talaga like illegal gambling activities and pornographic content. Ay, nako, alam niyo yan, no? Avail, yan. Avail pa more, mag-alo-lo. Avail. Tapos, yung mga ano dyan, down payment muna. Hindi po tayo magmi-meet unless mag-down payment muna, tapos magbabayad ka ng down payment, tapos hindi ka sisiputin. Ang galing mga kaunggoy, ang galing. Imagine po yun, nagbayad ka ng down payment, magmi-meet kayo sa isang hotel, no? Isipin nyo yun, nag-aantay na kayo sa lobby ng hotel, tapos bigla kang binlock. Ay, oo! Kaka-down payment mo lang, tas bigla kang binlock. Sheesh. Mga kaugay. People who want to access Corn's site will simply move to another platform instead of banning. Why not strengthen digital regulation, education, and enforcement? Actually, tama po ito. No? Tama po ito. No more Telegram ban! 8 hours ago, GMA News, mga kaunggoy. The Department of Information and Communications Technology, DICT, on Friday said banning Telegram in the Philippines is no longer on the table as an agreement between the encrypted messaging platform and the agency along with the Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC, has been reached, mga kaunggoy. Okay, so the reading comprehension is so comprehending. No more bold na, oh my god. Yun, tuloy ang lifetime access. Alam na alam. Alam na alam Lifetime access pa more. 1,000 pesos lifetime access, daily VCS, daily content. Ay na, alam nyo yan, mga kaunggoy. Actually, wala nang itatak sa lang daw bawat alter content. Actually, yun nga, nabigyan na ng full access yung mga DIs. Ayun ako, mga Pilipino talaga, galing talaga nila. Will not be banned by DICT. So, yung sabi nila, mga kaunggoy. No more, okay? Hindi na daw ibaban ang Telegram dahil may agreement na Hindi na daw ibaban ang Telegram dahil may agreement na between DICT and Telegram. Hay nako, pinag-aaral ko. Anong agreement po yun, mga kaunggoy? Gusto ko malaman. Telegram to stay in PH. Telegram will continue operating in the Philippines provided it strengthens its measure against illegal online activities according to CICC and DICT, mga kaunggoy. Okay, ligtas ang mga Oh my god, tuloy ang ligaya para hindi maburyo sa politika. Ibibigay ang hilig ng ay, nako. Paldo! Paldo pa rin ang mga alter accounts dyan sa Telegram. Yung mga nagpapa-avail, paldo pa rin sila. Tuloy ang kita nila. Tuloy ang negosyo nila, mga kaunggoy. Ay, pagbutihin nyo pa yan. No? Joke lang. Ay, no. Wala po akong alam dyan sa mga avail na yan sa Telegram. No? Wala po akong alam dyan. No? Yung mga avail, down payment, ganito, ganyan. Wala akong alam dyan. No? Good boy po ako, mga kaunggoy. No? Inosente po ako. Anyway, that is all for this video, mga kaunggoy. And that's the bottom line because Manong Jairus said so. I gotta head out.